Good morning po sa ating lahat. So masaya po ba tayo ngayong umaga? Amen. Masaya po ba tayo dahil nandito po tayo ngayon sa bahay ng ating Panginoon? Sino po yung masaya? Taas po ang kamay. Amen. Praise God. So salamat po sa buhay ng bawat isa. So alam niyo po ba mga kapatid na ito pong Sunday is ginawa po, ito pong Sabbath day is ginawa talaga ng Lord para sa atin. Para ano po? Para po tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Ito po yung time na tayo po ay magpapasalamat sa buong linggo po na binigyan tayo ng Lord ng buhay. Di ba sabi nga, every gising is a blessing. So naniniwala po ba kayo ngayon? Amen, na masaya tayo dahil ginising tayo ng Lord. Amen, na araw-araw ginigising pa tayo ng Panginoon. Yung iba natulog, hindi na nagising. Di ba po? So dapat po maging grateful po tayo dahil gising po tayo ngayong umaga. Tingnan mo yung katabi mo, baka tulog na. No, mama, sabi mo, mamaya-maya na ha, maaga pa. Amen. So, sige po, let's pray po muna. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nagbigay ng oras, Panginoon, nagbigay, Panginoon, ng panahon sa iyo, Lord, na makinig ngayon ng iyong salita, Panginoon. And Lord, I pray, Lord, na hipuin mo yung puso namin. Kausapin mo kami ngayong umaga, anuman yung gusto mong sabihin, Panginoon. I pray na tumatak ito sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. Ikaw ang manguna, Lord, ngayong umagang nito. Ikaw ang makita, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang presensya mo, Lord, lang ang aming maitaas, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, praise God. So, gusto ko lang po i-congratulate po ang bawat isa, mga kapatid. Dahil po, ngayong umaga, nung nagdesisyon po kayo na umattend po dito ngayon, is napakaganda pong desisyon na nangyari sa buhay nyo. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, kapatid. Amen? Congratulations dahil natalo mo yung antok. Amen? Natalo mo yung katamaran magsimba. Di ba? Congratulations po sa ating lahat. Di ba? So, amen. So ako po naniniwala, mga kapatid, na nung nagsimula po tayo mag-decide na umattend po ngayong araw na to, kahit po sa sobrang kabisihan natin, is ito po ay will ng ating Panginoon. Especially po sa ating mga bisita. Ito po ay will ng Lord at alam ko po may gagawin ng bawat isa para sa atin ngayong umagang ito. And praying po, mga kapatid ha, na hindi po ito ang una at huli na makikita po namin kayo, na makakasama namin kayo. So I pray na marami pa pong Sunday na darating para po magkita-kita po tayong lahat. Amen po ba? So sige po, let's start na po. So mga kapatid, sabi ko kanina, every gising is a blessing, di ba po? So alam niyo po ba, mga kapatid, na sa dami po ng choices natin araw-araw, is napakarami pong decision din yung nagagawa natin araw-araw. Amen? At sabi po ng aking kaibigan na si Google, kilala nyo naman siya, and I hope nakaibigan nyo rin siya, meron po tayong 35,000 decision na nagagawa araw-araw. Imagine niyo within 24 hours, 35,000 decision yung pumapasok sa utak natin mula pagising pa lang sa umaga hanggang paglubog ng araw. Diba? So, imagine niyo po, mga kapatid, na sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, di ba? Binigyan po tayo ng laya na makapag-decide. Di ba? Ano yung isusuot natin ngayon, ngayong araw na to? Kung ano yung ating kakainin? Di ba? Kung ano yung ating nakaplano sa araw na to, binigyan tayo ng laya ng Lord na mag-decide. Amen? So, ngayon din po, binigyan po tayo ng laya ng Lord ngayon na mag-decide kung makikinig po ba kayo sa preaching ngayon. Ba? Amen? Kung magse-cellphone kayo, magpe-Facebook, or matutulog. O, di ba? So, gisingin po natin yung katabi natin, ha? Huwag po nating tingnan na, huwag niyo pong akalain na, nagpe-pray lang yan kasi nakapikit, pero tulog na yan. Sasabihin sa inyo, hindi, nagpe-pray lang ako, pero tulog yan. Gisingin niyo po yung katabi niyo, ha? Alam ko po, malamig ngayon. Amen? So, amen. So, lahat ng yan, mga kapatid, lahat ng sinabi ko, araw-araw po, kailangan natin pagdesisyonan. Amen. So, alam ko po na marami na rin po tayong mga preaching na naririnig about decision making. And alam ko, and baka nga po purgang-purga na po kayo. Kasi di ba, lagi nating naririnig na unahin natin ng Diyos, di ba? So, pero hindi po natin to pwedeng baliwalain, kapatid, kasi ito po isang paalala sa atin, mga kapatid, na dapat po is tama po ang ating desisyon araw-araw. Bakit po? Sabi nga po, our decision will determine our destiny. Sabi nga, ika nga, kung ano ka ngayon, desisyon mo yan noon. So, ulitin ko po, our decision will determine our destiny. Kung ano ka ngayon, desisyon mo yan noon, kapatid. Amen? So, kaya nga po, wag po tayong magtanong, mga kapatid, at wag po tayong magtataka kung bakit po ganito po
ganito po tayo ngayon, di ba? Ganito po yung naging buhay natin ngayon. Kasi meron tayong mga decision sa past na ginawa natin nung wala pa tayo sa Lord. Amen? So, amen? Kaya nga po, napaka-importante talaga, mga kapatid, na yung decision po natin is tama. Amen? Napaka-importante po talaga na ang bawat desisyon natin is pinag-iisipan po natin ng mabuti. Amen? So, hindi po tayo pwedeng mag-desisyon lang, mga kapatid, ha, kung ano po tayo. Sabi po rito, our decision must not govern by feelings. So, hindi po tayo dapat mag-desisyon nang naaayon lang po sa ating nararamdaman. Tama po ba? So, hindi tayo pwedeng mag-desisyon pag galit tayo. Especially po, pagka yung mag-asawa, di ba, pag nag-aaway, bigla na lang yan, nagdidesisyon na maghiwalay. Hiwalay na tayo, di ba? Hindi po pwede yung ganun lang. Kasi dapat po, pinag-uusapan natin. Kaya nga hindi tayo pwede mag-desisyon pag galit tayo. Di ba? So, hindi rin tayo pwedeng mag-desisyon kung masaya lang tayo. Di ba? Yung basta masaya lang tayo. Tulad ko ngayon, masaya po ako. Binigyan uli ako ng chance na tumayo rito. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na, sige, dahil masaya ako ngayon, lahat ng lalabas ng simbahan ililibre ko. Wala pong ganun, kapatid. Amen? So, dapat po isipin ko rin yung budget ko. Ha? Joke lang po yun. So, ibig sabihin lang talaga, hindi tayo pwedeng magdesisyon sa nararamdaman lang natin. Diba? So, marami pong bagay tayo na dapat isaalang-alang po sa pagdedesisyon po sa buhay. Amen po ba? So, sabi nga po dito, hindi porke maganda sa pakiramdam, diba? Lagi natin sinasabi rito, is okay na. Diba? Hindi po porke mukhang mabango, siya na. Amen? So, tandaan natin, yung feelings po natin, minsan, kapatid, o kadalasan, mandaraya po yan. Amen? Yung feelings natin, kadalasan, manloloko yan. O, huwag kang titingin sa asawa mo, ha? So, yun po. So, kailangan talaga, wag po tayong magbabase sa nararamdaman lang natin. Di ba? Wag po natin tayong magbabase sa nararamdaman natin. Kaya, ingatan po natin yung bawat desisyon natin kasi balang araw po, mga kapatid, pwede po nating pagsisihan yan. Amen? Alam niyo yung mga kung moments natin, yung mga kung na, kung alam ko lang na ganyan ka matulog, ang lakas mo maghilik, di ba? Ayoko na sa'yo, di ba? Kung alam ko lang na paiiyakin mo lang ako balang araw, di sana binasted na kita. Di ba? Marami tayong mga kung moments, di ba? Kung alam ko lang na hindi ako magtatagumpay na ganito mangyayari sa negosyo ko, is hindi ko na sana inunang magnegosyo, inuna ko na ang Panginoon. Yan po yung mga bagay na pwede nating pagsisihan po, pag mali talaga ang ating mga desisyon sa buhay. And alam niyo po, mga kapatid, ito po, payo ko po sa mga meron pong maliliit na anak ngayon. Yan. Isa po sa pinakamalaking desisyon po na dapat nating kaharapin is yung kung paano natin palalakihin yung ating mga anak. Nakita niyo po yung mga bata ngayon, diba? Sobrang talino. So napakahirap palakihin po ng mga bata ngayon. And ako po naniniwala na ang pinakamahalagang desisyon is yung ipakilala natin yung mga anak natin. Ngayon pa lang na habang maliliit sila, makilala na nila ang Panginoon. Amen? So bakit po? Kasi balang araw, pag hindi nila kilala ang Lord, tayo rin po ang mahihirapan. And balang araw po, kawawa po ang ating mga anak. Amen? Di ba mahal na mahal natin ang ating mga anak? Amen? Mahal natin sila. Kaya nga po, ibigay po natin yung chance sa kanila na makilala nila ang ating Panginoon. At kaya po, every Sabbath day, kailangan po talaga, kahit makukulit sila, magugulo, dalhin po natin sila, wala pong problema dyan. Kasi, alam nyo po, kahit po ganyan yan, minsan nakikita natin, hindi nakikinig, pero nagsisink in po yan, yung Word of God sa kanila. Amen? So, yun po yung talagang medyo delicate na desisyon na dapat gawin natin, kung paano natin palakihin yung ating mga anak. Amen. So sige po, basahin po natin yung ating main verse. Sa Deuteronomy 11:26-28. Sabi po dito ni Moises, basahin ko na po. Makinig kayo, pinapipili ko kayo ngayon sa pagpapala o sumpa. Pagpapalain ko kayo kung susundin niyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Susumpain ko kayo kung hindi ninyo susundin ang mga utos ng Panginoon na ibinibigay ko sa inyo ngayon at sumamba sa ibang Diyos na hindi nyo nakikilala. So, praise God. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung time, sa Deuteronomy, ito po yung time na malapit na pong mamatay dito si Moises. And kumbaga, ito po yung last will and
kumbaga sa tao, ito po yung last will and testament niya po bago po tumawid sa promised land ang mga Israelites. And tandaan po natin, si Moises po, hindi po siya nakapasok ng di ba po, ng promised land. Pero ang bait ng Lord, pinasilip niya po kay Moises, pinasilip ng Diyos kay Moises kung ano ang tsura ng promised land. So, mga kapatid, kung babasahin po natin dito, ang ganda po ng bilin dito ni Moises. Diba po? Gusto ni Moises na maging tama po yung desisyon ng mga Israelita once and for all. Amen? Bago niya po iwan ang pamamahala kay Joshua. Amen? So, kung babasahin po natin yung istorya po ng paglalakbay nila kasama ang Israelites, talagang makikita natin na maraming kaguluhan, maraming sisihan ang nangyari sa pagitan po ng Israelites at ni Moises, di ba po? And maraming beses na rin po na nakita natin na kung paano tumalikod yung mga tao sa ating Panginoon at kung paano sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So, pero mga kapatid, alam mo, ang buti po ng Lord kasi hindi sinukuan ni Moises yung pamamahala. Amen? Bakit po? Bakit po kaya? Kasi, alam niyo po, ganun kamahal ni Moises ang Panginoon at ganun niya ginagalang ang Panginoon. So kahit medyo talagang nagkakagulo sila laging may sisihan, di ba? Bakit kasi nilabas mo pa kami, nahirapan kami? Wala pong ganun kasi alam ni Moises kung ano yung plano ng Lord sa buhay niya. Tayo po ba mga kapatid, alam niyo po ba kung anong plano ng Lord sa buhay natin? Amen? Maganda po ang plano ng Lord, kaya wag po tayong ihiwalay mga kapatid. Amen? So, may pagkakataon din po mga kapatid na dumating yung time talaga na kumbaga nag-sway yung faith nila Nag-sway yung faith ng mga Israelita. Kung babasahin nyo sa Exodus 19, sa bundok ng Sinai, dito po pinapunta ng Lord si Moises. 40 days po na nandun siya, kinausap siya ng ating Panginoon. Pero, alam nyo yung mga tao, sadyang mainipin talaga yan Madaling mag-sway ang faith. Within 40 days, nag-alala na sila na wala na silang Diyos na sasambahin. Hindi na nila nakita si Moises. Alam niyo po ang ginawa nila? Gumawa po sila ng mga Diyos-Diyosan na yari sa ginto. So nakita niyo po kung gaano ang tao mabilis mag-sway sa faith. Parang tayo rin po, mga kapatid. Di ba po? Imagine niyo, within 40 years po silang sinamahan ng Lord. Gumawa ng himala ang Lord, nag-provide ang Lord, pero hindi naging grateful yung mga tao sa kanila. Diba? So may pagkakataon din po sa buhay natin yan, di ba? Nung nabuhay po tayo sa Lord, minsan hindi po tayo nagiging grateful sa ating Panginoon. Amen? So, minsan po mga kapatid, sa buhay nga natin, sabi ko, minsan hindi tayo nagiging grateful. So ilang taon na po tayo ngayon, sinamahan tayo ng Panginoon, pero nagtatanong pa rin tayo, bakit minsan hindi kita nararamdaman? Di ba? Na Lord, kasama ba talaga kita? Amen. So, minsan sinasabi natin na Lord, yung prayer ko tagal ko nang pinagpe-pray, pero bakit hindi pa dumarating? Minsan nga, alam mo yung tampururot, nagtatampo ka agad sa Panginoon. Di ba? Na hindi ka lang sinagot, ayaw mo na mag-pray, ayaw mo na magsimba, ayaw mo na mag-fellowship. Wala pong ganun, mga kapatid. And, minsan, meron din tayong inggit na tinatago, di ba? Nakita mo lang yung kapatid mo na binebless, magtatanong ka agad sa Panginoon, Lord, bakit anak mo rin naman ako? Bakit ako hindi mo binebless, mga kapatid? So, mga kapatid, hindi talaga natin maiiwasan yung mga ganyang katanungan sa atin. Diba? Na nandiyan ka ba, Lord, every time na kailangan kita? Hindi natin maiiwasan yan, mga kapatid. Pero mga kapatid, ito po ang sasabihin ko po sa inyong lahat, na wala po sa Diyos ang problema. Alam niyo po kung kanino ang problema? Nasa atin pong lahat, mga kapatid. Kaya po, huwag po nating isisi sa Diyos yung mga bagay na nangyayari sa atin kasi choice po natin yan. Amen? Choice po natin yan. Sabi mo sa katabi mo, choice mo yan, walang sisihan. Amen? So, mga kapatid, ang tagal-tagal na po natin, tayong tinatawag ng Panginoon. Sino po na po dito yung matagal ng Kristiyano? Ang tagal mo nang tinatawag, pero anong ginagawa mo? Diba? Marami tayong Diyos na sinasamba sa buhay natin. Ano ba yung mga Diyos na yan? Diba? Diyos ng pera. Diba? Diyos ng negosyo. Diyos ng trabaho. Diba po? Diyos ng mga bagay na meron tayo. Minsan nga yung Diyos, yung asawa nga natin, minsan Diyos na rin natin eh. Bakit po? Kasi pag sinabi ng asawa mo na, huwag ka naman magsimba ngayon, di ba? Bigyan mo naman yung time mo sa akin, di ba? O hindi ka na magsisimba. Huwag kang mag-fellowship kasi family day ngayon eh. Di ba? So, mga kapatid, alam nyo, talagang dapat po talaga na
Ingatan po natin lahat po ng bawat desisyon natin and iwasan din po natin yung mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. Kasi po bakit? Kasi dapat isa lang naman talaga yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sino po yun? Si Jesus Christ, di ba? Sabi nga, si Jesus Christ lang, sapat na. Amen? So, hindi na po natin kailangan yung iba't ibang maliliit na Diyos sa buhay natin. Amen? Si Jesus Christ lang po, sapat na. So, di ba po mga kapatid, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Naranasan nyo na po yon. Ang sarap maglingkod, di ba? Na kahit may problema, masaya ka. Di ba? Na kahit may kasakitan, parang wala lang. Di ba? Parang normal lang po tayo. Di ba? Kahit nga po yung iba dito is uuwi, wala pang kakainin, wala pang isasaing. Pero nakangiti, masayang uuwi. Bakit po? Kasi alam natin na God will provide. Di ba? Na kung inunan natin ang kalooban ng Panginoon, is talagang ang Lord magpo-provide po sa buhay ng bawat isa. So, amen po. So, talagang grabe talaga ang pagmamahal ng ating Panginoon, di ba po? So, minsan ako lang po, gusto ko palang i-share sa inyo na minsan ang tingin talaga ng tao sa ating mga Kristiyano is parang hindi na normal. Naranasan nyo yon? Di ba? Matagal na sinasabi ng ibang tao, mga Kristiyanong yan, mga baliw naman yan eh. Nababaliw yan. Kasi bakit? Kasi alam nyo, aminin man natin o hindi, talagang nakakabaliw ang presensya ng Panginoon. Amen? Tayo pong mga Kristiyano, may talent po tayo. Alam niyo po kung ano yung mga talento natin? Di ba? Pag nagwa-worship tayo, kumakanta tayo habang umiiyak. Talent yun. Di ba? Di ba? Umiiyak tayo habang tumatawa. Di ba? Pag nandiyan ang presence ng Lord. Hindi nila kaya yon. Kaya nga aminin natin, mga kapatid, ha? Huwag niyo lang tawagin si Basilio tsaka si Crispin, pero ibang usapan na yon. Amen? So, talagang grabe ang presence ng Lord, hindi natin maipagkakaila na talagang pag ang Lord is pumunta po sa puso natin is talagang makakalimutan po natin yung ating sarili, yung ating mga buhay. Amen. So, yun po. So, mga kapatid, ito pa po, mga kapatid, gusto mong baguhin ng Lord ang buhay mo financially? Amen. Sino po gusto dito yung umangat ang buhay? Umasenso. Ayan, syempre, lahat po tayo. Amen? Ang sabi ng Lord, Matthew 6:33. Amen? Ano pong sabi? Unahin mo ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Gusto mong umasenso? Malakay 3:10. Di ba? Subukin natin ang Lord sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng tithes and offering natin. Amen? Mga kapatid, gusto nating i-bless ang buhay natin, pero yung kamay po natin medyo nakatikom. Diba? Gusto nating i-bless yung buhay natin, pero pagdating ng tithes and offering, saan tayo papunta? Sa CR. Diba? So kung gusto talaga nating i-bless ang buhay natin, mga kapatid, ang blessing po nakukuha sa pagsunod. Amen? Ang blessing nakukuha sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Hindi ko sinabi na hindi mabuti ang Lord. Pero dagdag blessing po kung tayo po ay marunong sumunod, marunong magtiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? So yun po. Talagang mga kapatid, kailangan umpisahan talaga natin ng tama kung gusto natin ng maayos na buhay. Amen? So, maganda ang plano talaga ng Lord sa buhay natin. Sa Genesis pa lang, ang ganda na ng plano ng Lord sa buhay natin. Di ba po? Ang problema lang, mga kapatid, minsan, or mas madalas, wala po sa choices natin ang ating Panginoon. Nakita nyo, ang ganda ng plano ng Lord, pero minsan hindi natin pinipili ang Panginoon. Di ba po? Madalas nga po, last choice na natin siya. Di ba? Madalas, yung tipong wala ka nang magagawa, yung hopeless ka na, doon na lang natin naaalala, ay may Diyos pala. Di ba? Kasi nalilibang tayo sa buhay natin eh. Di ba? So, ang Panginoon, alam nyo mga kapatid, lagi lang yan nag-aabang sa atin eh. Hindi yan napapagod mag-abang sa atin kung kailan tayo babalik sa Kanya. Amen. Yung blessing na inaantay natin, nakaano lang yan eh, nakaprepare lang yan sa atin kung kailan natin kukunin. Kung kailan po tayo susunod sa ating Panginoon. Amen? So, kaya po, importante talaga na yung pagsunod at yung mayroon tayong magandang relasyon sa ating Panginoon, yun po ang pinaka-importante talaga. Wala na pong ibang mahalagang bagay at aminin man natin sa hindi is, wala naman tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Di ba po? So, sige po, balikan po natin yung verse na binasa natin kanina. Sa 26 po, sa Deuteronomy 11:26, sabi po rito, ano sabi? Makinig kayo, pinapapili ko kayo ngayon, pagpapala o sumpa.
So yung verse na ito, mga kapatid, ito po ay warning sa atin. Ito po ay paalala sa atin na oo, may choice tayo between blessing or curse. Na oo, sa ngayon, hawak mo ang buhay mo, ikaw ang masusunod. Pero tandaan natin, mga kapatid, na lahat po ng ginagawa natin is merong good and bad consequences. Amen? So, sabi nga po, kung pipiliin natin ng Panginoon, ibe-bless tayo. Pero kung hindi, meron tayong curse. So may choice talaga tayo. Ganun kabuti ang ating Panginoon. So sa Deuteronomy 30, verse 15 to 16. Parang ano rin po ito. Same po nung ng Deuteronomy 11. 15 to 16 po. 30, 15 to 16. Okay. Sige po, basahin ko na po sabi po rito sa verse 15. Makinig kayo. Sa araw na ito, pinapipili ko kayo buhay o kamatayan, kasaganahan o kahirapan. 16, inuutusan ko kayo ngayon na mahalin ang Panginoon na inyong Diyos, na mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan, at sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. Kung gagawin nyo ito, mabubuhay kayo ng matagal, at dadami at pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupang tinitirahan ninyo at aangkinin. So mga kapatid, makikita po natin dito, sa verse na po ito na nakita natin kanina is, binigyan uli ng choice ni Moises sa mga Israelites. Ano pong chance yun? Ano po ang binigay na choices? Life or death, di ba? Or heaven or hell, kasaganaan o kahirapan. Pero pagdating po sa verse 16, yung binasa natin kanina, dito po nagbigay na ng instruction si Moises. Nagbigay na po siya ng utos sa mga Israelites na ito ang piliin nyo. Dahil alam ni Moises na ang pipiliin talaga ng tao is yung eternal death. Di ba? Alam ni Moises na ang pipiliin ng tao is yung buhay na malaya na walang Diyos na sinusunod. Diba? Alam ni Moises na gusto ng tao yung masaya na buhay at buhay na walang kumokontrol. Diba? Yun kasi, yun naman talaga. Diba? Kahit ngayon po sa ating mga buhay, ganun ang nangyayari. Mas gusto natin yung buhay na walang kumokontrol sa atin. Diba po? So mga kapatid, kung talagang gusto natin ng long and satisfied life, alam nyo po, kailangan po talaga na meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. Amen? So, sa verse 17-18, hindi ko na po nilagay. Basahin na lang po natin sa ating mga Bible. Dito po makikita natin, ito po ay warning. Amen? Kung babasahin po natin ito 17 to 18, ito po ay warning o paalala na ang pagsuway o disobedient po ay nauuwi po sa kapahamakan. Amen? Totoo po ba? Di ba? Na pag tayo po ay hindi marunong sumunod, sa batas nga lang ng tao di ba? Sa batas trapiko, kung hindi tayo marunong sumunod, talagang sigurado mapapahamak tayo. So, ganun din po sa batas ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, alam nyo, kung tayo talaga ay matigas ang ulo, amen, hanggang ngayon, hindi natin kinikilala ang Diyos sa buhay natin. Alam nyo kung ano mayayari? Sayang lang po yung effort natin sa buhay na ito. Sayang po yung mga kayamanan nyo, yung mga milyones nyo, di ba? Yung malaki yung sweldo, yung degree na hinahawakan natin, mga kapatid, sayang lang po yan kung wala po tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. Amen? So kaya nga po, napaka-importante talaga ng Word of God. Yung ginagawa po natin pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung pagbabasa ng Bible. Amen? Kasi po, dito po, bakit? Kasi dito makikilala talaga natin kung ano ang tunay na Diyos. Kung sino talaga ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po ba? So, kailangan talaga po mga kapatid na meron tayong relasyon sa Panginoon. Tandaan natin hindi po religion ang kailangan ng tao, kundi relasyon po sa ating Panginoon. Kasi sabi nga, lagi nating sinasabi na kahit anong religion, kung wala ka namang magandang relasyon sa ating Panginoon, baliwala lang po yun. Di ba po? So, relasyon talaga ang kailangan natin sa ating Panginoon. Amen. So, dito po, sabi po rito, God shows to you the two path. Number 1 path po, the path of blessing. So, pag-aralan po natin, mga kapatid, na ano ba talaga yung ipinangako ng Lord sa atin kung marunong tayong sumunod sa Panginoon. Sige po, sa Deuteronomy 8:7, and talon po tayo sa 9. Sige po, basahin po natin.
makakahukay kayo ng tanso sa mga kabundukan. Praise God. So mga kapatid, nakita nyo, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Anong pangako ng Panginoon? Overflowing blessing and continuous blessing po ang pangako ng Lord kung talaga po tayo marunong sumunod sa Kanya. Amen? So alam nyo po mga kapatid, ito pong tinatawag nating path of blessing. Amen. Malalakaran lang po natin yan kung yung word na obedience po ay ina-apply po natin sa ating buhay. Di ba po? Malalakaran lang natin yan kung tayo po ay marunong sumunod sa ating Panginoon. So minsan mga kapatid, meron talagang moment sa buhay natin. Sabi nga kanina ni Brother Robert, meron mga moment sa buhay natin na nalulungkot tayo, di ba? Na hindi naman maiiwasan, na minsan nagmo-moments lang mag-isa. Di ba po? So, hindi talaga natin may iwasan yan. Minsan nga, napapatanong pa tayo na Lord, alam ko mayaman kang Diyos, pero bakit ngayon, hanggang ngayon is, naghihirap. Alam ko mabuti kang Diyos, pero bakit ganito pa rin ang buhay ko? Di ba? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasagot yung prayer ko kung talagang mabuti kang Panginoon? Amen? So, bakit ako dumadanas ng ganito kung sinasabi mo talaga na mabuti kang Panginoon? Mga kapatid, alam nyo, hindi po natin pwedeng isisi sa Diyos lahat po na nangyayari sa buhay natin. Amen? Kasi choice po natin yan. Amen? Kaya nga po may Word of God. Di ba? May preaching. Di ba? May Bible. Kasi po ito po, lahat po ito ay means po para po maging maayos po ang buhay natin. Ang problema is iniiwasan lang talaga natin ito minsan. Anong problema? Tamad tayong magbasa ng Bible. Tamad tayong umattend. Paano natin malalaman yung path of blessing? Diba? Paano tayo pupunta dun sa blessing na gusto ng ating Panginoon? Amen po. So, sabi nga po, di ba, ang madalas na blessing, alam niyo po ba kung saan madalas ang blessing dumadaloy? Dito po sa church. Kaya mapalad po kayo ngayon, blessed po kayo na nandito po tayo ngayon. Di ba? Kasi ang blessing ng Lord dumadaloy po dito, especially sa simbahan. Amen? Nakita niyo, di ba? Opening prayer pa lang, sinasamahan na tayo ng Lord. Worship pa lang, andyan na ang Lord. Lalo pa kung Word of God. Diba? Kung iintindihin po talaga natin lahat po ng tatayo dito na preacher, iintindihin natin lahat po ng sinasabi galing sa ating Panginoon, is, wala na po tayong dapat itanong sa Lord. Wala na po tayong dapat pagsisihan, mga kapatid. Amen? Kaya ang Sabbath day, sabi nga kanina, napakahalaga po. Huwag po nating ipagliliban, huwag po nating ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Ako po laging tinuturuan dito ng Lord, huwag po nating ipagpalit sa outing, huwag po nating ipagpalit sa mga lakad natin. Amen? Sabi nga ni Pastora, after nun pwede na tayong gumawa. Amen? So, salamat po sa ating Panginoon. Amen. So, number 2 po, kanina path of blessing, ngayon po, path of curse. Amen. So, daan tungo sa kapahamakan. Sino pong gustong dumaan dito? Wala. Amen. Ayaw natin to. So, alam niyo po ba mga kapatid na ang Diyos po natin is a jealous God? Yung binasa natin kanina, di ba? At lahat po ng ayaw ng Diyos is yung nakikita po tayo na sumasamba po tayo sa iba't ibang Diyos natin sa buhay. Ayaw ng Lord yun. Amen? Siguraduhin po natin mga kapatid na yung sinasamba po natin, sabi nga nila, ay yung lumikha at hindi po yung nilikha lang. Ulitin ko po, siguraduhin natin na ang Diyos na sinasamba natin ay yung lumikha at hindi yung nilikha lang ng tao. Di ba po? So, sa Exodus 20 verse 4, hindi ko siya nailagay. Sige, dito po. Sabi po rito, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. So, mga kapatid, ang tunay na Diyos po, sabi nga nila, hindi nilalako. Amen? Ang tunay na Diyos, hindi pinapahulugan. Alam niyo yon, yung 2 gives, 3 gives. Di ba? Minsan no gives pa nga eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo, nung ako maliit pa, doon po sa compound namin, merong mga pinapaupahan doon. Nakikita ko yung mga nagpapahulugan. Di ba, syempre po, may mga tenant ka lang. Bibigyan ka nila. Ngayon, ang gagawin naman ng mga tenant, aalis sila. O di no, gives na. Di ba, yung mga technique nila. Di ba po? So, nung kami maliliit, ganyan talaga. Nakikita ko na nilalako lang nila. So, mga kapatid, alam niyo po, ito po yung pinakamalaking kasalanan na magagawa natin sa harapan ng ating Panginoon kung tayo po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At alam niyo na po kung ano ang kaukulang parusa dyan. Ano po yun? Apoy ng impyerno. Kasi sabi ko nga kanina, ang Diyos natin is a jealous God. At ang Diyos po natin ay nag-iisa lang, wala na pong iba. Amen? Kaya siya lang po ang dapat nating sambahin, mga kapatid. Sabi po rito, disobedience brings God punishment.
Diba? So, paalala po mga kapatid, ito po, lagi tayo, kanina pa po tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Amen? Na ang Diyos po ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob po, ay Diyos din po natin ngayon. Amen? At kung ang Diyos po noon ay nagparusa sa mga Israelites, magagawa din po ng Panginoon yun ngayon sa atin. Amen? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, di ba yung iba nagkamatay? Sabi nga sa Bible, di ba? Yung 20 pataas is nakamatay na. Nakamatayan na nila. Pero yung 20 sa pababa, yun lang po yung nakatawid ng promised land. Amen? So, alam niyo po, sabi nga rin natin kanina, yung blessing talaga dumadalo yan eh. Diba? Pero yung curse dumadaloy din yan, mga kapatid. Amen? Kung nag-start tayo ng tama, dadaloy ang blessing hanggang sa kanununuan natin. Amen? Pero kung nag-start po tayo ng mali, umpisa pa lang, at hindi na natin nabago, hanggang kanununuan natin yan, dadaloy po yan, mga kapatid. Amen? So, mahalaga talaga, mga kapatid, na tama po ang desisyon natin at may gabay po tayo ng ating Panginoon. Sabi nga po, one wrong choice can ruin your life. One great choice can bring blessing to your life. Amen? So, isang maling desisyon lang po, mga kapatid. Ba? Isang maling desisyon lang po ang nagawa natin, mga kapatid, is pwede na po itong makaapekto sa buong buhay natin. Tama po ba? Amen? So, napansin nyo, mga kapatid, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon noon, meron tayong mga nagawang kasalanan na hanggang ngayon po, nakaka-apekto pa rin sa buhay natin. Di ba? Paminsan-minsan, minumulto pa rin tayo ng mga kasalanan na yon. Di ba? Kaya ingatan po natin talaga, mga kapatid, kailangan talaga natin ang gabay ng ating Panginoon. So, sabi pa po, be wise sa decision mo, mga kapatid, at ang pinaka-wise na decision po is, is yung talagang maglingkod tayo sa Lord at kilalanin na natin ating Panginoon. So, buti na lang po, mga kapatid, alam nyo, napakalawak po ng pagmamahal ng Lord sa atin, sa buhay natin. Diba? Kahit ano po yung pinagagawa natin, napakalawak talaga ng pagmamahal ng Lord sa atin. Amen? Inahon niya tayo doon sa kasalanan na nagawa natin noon. Diba? Napansin nyo, mga kapatid, nung tinanggap natin si Jesus Christ. Kaya di ba dapat wala ng condemnation na tinatawag eh. Na hindi ka makapaglingkod kasi sinisisi mo yung sarili mo. Diba? Hindi ka makapaglingkod kasi tingin mo sa sarili mo is marumi ka. Hindi, mga kapatid, alam nyo po, once po na tinanggap natin si Jesus Christ, tayo po ay bago ng nilalang. Diba? Nilinis na po tayo ng Panginoon, kaya wala na pong sisihan kung ano po yung ginawa natin nung past. Diba? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. So, kailangan po maging wise talaga tayo sa desisyon na ginagawa po natin, mga kapatid. Amen? Kaya nga po, balikan natin yung istorya. Diba? Kanina nga, todo-todo yung paalala ni Moises, diba? Na hello, papasok na po kayo sa promised land. Sa mga Israelites, papasok na sila eh. Magkakaroon na sila ng bagong journey ng buhay nila. Kaya gusto ni Moises, iwanan na nila yung katigasan ng ulo nila. Iwanan na yung pagrereklamo kasi papasok na kayo ng promised land eh. Hindi nyo na ako makakasama. Dadalhin nyo pa ba yung katigasan ng ulo nyo? Diba? So wala namang magandang maidudulot yan, mga kapatid. Amen? So, kagaya po natin, mga kapatid, brothers and sisters in Christ. Amen? Simula po nang tinanggap natin si Jesus Christ. Pumapasok na rin po tayo sa bagong journey ng buhay natin. Amen? So, iwanan, kagaya po ng mga Israelita, iwanan na po natin yung katigasan ng ulo natin. Amen? Yung mga pasaway natin ginagawa, yung mga bisyo natin, iwanan na po natin yan, mga kapatid. Papasok na po tayo sa bagong buhay natin. Kaya, tandaan nyo, mga kapatid, hindi po tayo makakapasok doon sa pangako ng Panginoon kung mabigat po yung dala-dala natin. Walang pumapasok sa langit na merong mabigat na dala-dala. Yan po ang tandaan nyo. Amen? Kaya ang Lord po, malawak ang kanyang pagmamahal na hindi niya po tayo hahayaan na mapahamak. Amen? Kaya nga po, napaka-importante talaga na yung desisyon natin is ngayon pa lang gagawin na po natin itong tama. Amen? At magiging tama lang po yan kung tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. So, amen po. So, napakabuti ng Lord, di ba? So, ang gabay talaga ng Diyos, kailangan talaga is nandiyan palagi, every time po na magdidesisyon tayo. So, yun po. So, salamat po sa ating Panginoon. And ang ating pong conclusion, meron po ako ritong illustration na ipapakita. Siguro po familiar na po kayo sa illustration na yan. Amen? So, nakita niyo po rito, mga kapatid, dalawa lang po ang choices natin sa buhay na ito.
na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nakita po natin yung heaven. Di ba yung heaven? Kung makikita natin, ito po yung masikip na daan, narrow na daan. Amen. Dito po sa daan na to, bako-bako po itong daan na ito. Amen. At kung tatahakin po natin yung daan na yan, pwede po tayo makaranas ng maraming pagsubok. Di ba? Kung tatahakin po natin yung daan na yan, pwede tayong i-judge ng tao. Pwede tayong magkaroon ng kasakitan, pwede tayong magkaroon ng kalungkutan. Pero mga kapatid, ang dulo po niyan ay buhay na walang hanggan. Yan po yung heaven na ino-offer sa atin ng Panginoon. Amen. At yung kabilang side naman po ang pipiliin natin, alam nyo na kung ano yan, yung hell. Diba? Ito po ay isang maluwang na daan. Napakaluwag po niyan mga kapatid. Convenient po ang daan dyan. Wala po kayong lalakarang bako-bako dyan. Bakit po? Kasi dito po, pinaparana sa atin ng demonyo yung masayang buhay pero puno ng kasalanan. Diba? Sa lugar na to, ipaparana sa atin ng demonyo masaganang buhay pero walang peace of mind. Diba? Ang sarap lumakad, di ba? Kasi maluwag. Walang tatabig sa iyo diyan. Walang sasabihin sa iyo na, oy, mali yung ginagawa mo. Pero mga kapatid, alam niyo po, kung pipiliin natin yan, alam niyo na po kung anong dulo niyan, kapahamakan. Amen. So, nasa atin na po ngayon, nasa atin na po kung paano natin patatakbuhin yung ating buhay, mga kapatid. May choice po tayo. Mabuti ang Lord, mga kapatid, at binibigyan po tayo ng maraming chance. Mga kapatid, napiliin natin, unang-una ang ating Panginoon. Kahit mahirap, di ba? Kahit mahirap ang buhay, mahirap maglingkod, pero ang dulo naman po is buhay na walang hanggan. Amen? So, mga kapatid, ngayon pong 2024, sa pagpasok po ng ating bagong taon, sabi po dito, set our minds on things above. Di ba? Tingnan natin yung ganda ng pangako ng Panginoon. Amen? Tingnan natin yung ganda ng pangako ng Panginoon. Huwag lang po tayong tumingin dun sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. Di ba? Pero panandalian lang. Tuon po natin yung ating isipan sa ating Panginoon. Yung ino-offer ng Lord na ano po, na langit, na buhay na walang hanggan. Amen? So, nandito po mga kapatid, malayo po tayo na kung saan pong direksyon gusto natin pumunta. Pero ang pinaka-the best lang talaga na decision po na dapat nating gawin is is yung piliin natin ang ating Panginoon. At hindi po tayo magsisisi, mga kapatid. Gawin po natin yan sa 2024, mag-start po tayo, mga kapatid, na talagang baguhin na po natin yung ating kaisipan. Di ba? Na, Lord, magkaroon tayo ng covenant sa Lord, na Panginoon, gusto ko po ngayong year 2024, gusto kong maranasan yung presensya mo. Di ba? Gusto kong maranasan kung gaano mo ako kamahal, kung gusto kong makita kung paano yung pagmamahal mo is kikilos sa buhay ng bawat isa. Di ba po? So, yun po. Maraming salamat po. At alam ko po, mga kapatid, na yung verse na to is akma po sa ating lahat. Sa pagpunta po natin, sa pagtawid natin sa 2024. Amen? So, salamat po sa ating Panginoon. And sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang kay ganda, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na tumitimo sa aming puso, Panginoong Yesus, Lord. Paalala mo, Lord, sa amin na tunay naman talaga, Lord, na wala kaming magagawa, Panginoon. Wala talaga kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ngayon, Panginoon, sa iyong salita, tinuruan mo kami kung ano talaga yung dapat namin gawin, Panginoong Yesus, Lord. At iyon, Lord, ay yung sambahin ka namin, purihin ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. I pray, Panginoon, lahat ng nakapakinig, Lord, na ngayong araw na to, Lord, i-bless mo ang bawat isa, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen.